Magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At muli, salamat po sa Panginoon sa napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob na naman niya sa atin. Salamat po sa buhay, sa kalakasan na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon at muli tayo sama-samang tinipon upang makapag-alay ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? At salamat po sa Panginoon dahil punong-puno ng pagpapala ang araw na ito dahil bagamat tayo dumadaan sa pagsubok na hindi tayo pwedeng magkasama-sama pero spiritually po tayo tinipon at pinagsama-sama ng Panginoon. Hindi po naging hadlang yung tayo magkakalayo bilang magkakapatid at alagad po ni Kristo tayo talagang nandoon na yung ating puso na tayo magkasama-sama na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon at bago po tayo mag-umpisa, huwag po natin kalilimutang ipindutin yung lower button po ng ating mga cellphone. I-share po natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pong mga kaopisina, sa ating pong mga kamag-anak, sa ating pong mga kakilala at para po mas marami pang maabot ng mga salita ng Panginoon at para po sila'y mapagpala rin ng ating Panginoon. Sige po, magsitayo na po tayo at sama-sama na po nating ialay yung wagas na papurit, pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah Lord Jesus, hallelujah Ama. Maraming salamat po Ama sa buhay na kaloob mo po sa bawat isa sa amin. Sa buhay po na meron kami Ama, bagamat kami may pagsubok pero Ama, salamat. Salamat po sa kapanatagan, sa kagalakan, Ama. Salamat po, Ama, sa buhay na meron kami. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Para ikay aming mapapurihan, maialay namin yung walang hanggang papurit. Pasasalamat na sa amin sa iyo lamang, Ama. Salamat po. Salamat. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus! Praise Jesus! Praise Jesus! Praise Jesus! Praise Jesus! Praise Jesus!
decide to live a life that shouts your faith. Shout your faith. Jesus, I decide to live a life that shouts your faith. Jesus, I decide to live a life that shouts your faith. Jesus, I decide to live a life that shouts your faith. Jesus, I decide.
Hallelujah, Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Ama, maraming salamat po muli sa araw na to. Salamat sa na pinagkakalooban mo kami ng isang masaganang buhay, Ama. Ama, salamat. Salamat sa buhay na binibigay mo sa bawat isa sa amin, sa kalakasan, Ama. Sa patuloy na paggabay mo po sa bawat isa sa amin, Ama. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, salamat, Ama. Alam namin na ikaw yung patuloy na gumagabay sa amin, Ama. Ikaw yung patuloy na nagmamahal sa amin, Ama. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Ama, naging anak mo kami. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ama, sa lahat ng makakapakinig at nakikinig ngayon, Ama. Ama, hipuin mo yung puso nila, Ama. Hallelujah, Jesus. Heal their hearts, Ama. Hallelujah. Lahat ng pagsubok, Ama. Hallelujah. Gawin mong matagumpay, Ama. Hallelujah, Jesus. Heal their spirit, Ama. Hallelujah, Ama. Dahil, Ama, alam namin na wala kaming ibang tatakbuhan kundi ikaw. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Ama. Patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mo ipa-experience sa amin, Ama, yung masaganang buhay, Ama, yung masayang buhay, Ama. Salamat, Panginoon. Ama, hindi lang kami, pati yung ibang makakapakinig ng salita mo, Ama. Tulungan mo sila, Ama. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, sa araw na to, sabay-sabay tayong umawit, sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon. Sabay-sabay nating i-declare na si Jesus ang ating Savior. Hallelujah, Jesus. Siya ang kailangan natin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pupurihin ka namin, Panginoon. Itataas namin ang pangalan mo. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You
you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know you're all searching for answers. Only you
It's who I am. It's who I am. Jesus. Oh, Jesus. When I see the beauty of a sunset's glory, amazing artistry across the evening sky, of the cross they nailed you to, that could not hold you. Now you're making all things new by the power of your risen life. What can I do but thank you? What can I do but give my life to you? Hallelujah, hallelujah. What can I do but praise you every day? Make everything I do. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When I hear the story of a God of mercy who shared humanity and suffered by our side, of the cross they nailed you to, that could not hold you. Now you're making all things new by the power of your risen life. What can I do but thank you? What can I do but give my life to you? Hallelujah, hallelujah. What can I do but praise you every day? Make everything I do. Hallelujah, hallelujah. What can I do but thank you? What can I do but give my life to you? Hallelujah, hallelujah. What can I do but praise you every day? Makes everything I do. Hallelujah, 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 Amen. So, isang magandang at pinagpalang gabi po sa ating lahat na nanonood ngayon. At welcome po sa ating midweek fellowship. At ngayon po ay, kung di ako nagkakamali, ay ito po ay ika-4, almost 4 months na po natin. Okay? Na ginagawa itong ating online streaming na ito, yung live streaming natin na fellowship. At alam niyo po ay masasabi ko na ito na yung part na rin talaga ng new normal natin. Amen. Part na to ng buhay pananambahan na natin at kailangang i-adapt talaga natin to. Kumbaga, i-sink in na natin sa bawat
buhay natin itong live streaming na to. At syempre, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil alam nyo, talagang maraming itinuro ang Diyos sa pamamagitan nitong pandemya na ito sa ating community. Madaming itinuro, madaming idinagdag. Oo, nawala yung physical gathering. Pansamantala lang naman yun at alam kong babalik yun in Jesus' mighty name. At ang maganda doon, nadagdagan tayo ng kaalaman. Nadagdagan tayo ng mga iba't ibang pamamaraan pa upang maipangaral ang mabuting balita. Nadagdagan pa tayo ng kaalaman para gagamitin ng social media, kung paano pa natin iti-take advantage ang technology natin ngayon. At yun yung isa sa pinagpapasalamat natin ngayon sa Panginoon. Amen? Na kung dati ay lalo na yung mga core group natin, di ba? Dati hindi naman tayo palahawak talaga ng cellphone, na dati hindi naman talaga wala tayong Facebook account, wala tayong mga kahit anong, sabihin natin, napakakaunti ng oras natin paggamit ng ating social media, ng ating technology. Pero dahil dahil sa nangyari na ito, isang magandang nangyari na yun ay yung natuto tayo. Okay? Natuto tayo nadagdagan yung kaalaman natin kung paano ba natin susulitin, kung paano ba natin i-take advantage yung technology na meron tayo ngayon. Amen? Kasi kahit gustuin natin o hindi, talagang doon papunta ang mundo natin eh. Doon papunta ang mga eras natin ngayon, yung mga generation. Ayan. So, pag ipa-improve ng pa-improve yan. So, ngayon, sa atin bilang community, kahit tayo ay bumalik na, o kahit tayo ay alam ko sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa kalooban niya, tayo babalik sa physical gathering. Tayo ay babalik doon sa normal. Tayo ay babalik doon sa tayo nag-fellowship na physically. Amen? At sa pagbabalik natin na yun, sasabihin natin hindi natin aalisin to. Okay, hindi natin aalisin yung sinimulan natin nung March na tayo ay nag-live streaming. Hindi na natin aalisin yung mga natutunan natin kung paano pa natin pagagandahin o paano yung mga ini-improve yung mga pinopost natin sa social media, kung paano yung karagdagan na pag-upload ng ating mga video sa YouTube channel. Yan. So, tutuloy natin yan. Dahil alam niyo po, isa yan sa malaking tulong sa atin upang maipangaral pa ang salita ng Diyos eh. Amen? Yung goal natin ay maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Okay? Ito na yun eh. Ito yung binigay sa atin ng Panginoong Jesus na isang way. Okay? Hindi physically pero technologically, okay? Sa pamamagitan ng technology, okay? Mas napadali Mas napadali yung objective natin o yung ating mission na maipangaral ng mabuting balita kahit saang parte ng mundo. Kasi pwede na umabot to eh. So, talagang ito ay parte na natin to. New normal na natin, pero at the same time, talagang isisink in natin to sa buhay pananampalataya natin. I-adapt talaga natin to sa ating community. Amen? Ngayon ay nandun pa rin tayo, tatalakayin natin yung iba't iba pang mga new normal. Okay? So may mga tinalakay na tayo mga last Wednesdays, 'di ba? Tinalakay natin yung mga social distancing o iba't iba pa. So last week ay yung kay Sister Marisa na sa setback, okay? For a great leap, okay? So itong pandemya na ito, although parang napigilan tayo konti, pero alam natin sa Panginoong Hesus, 'di ba? Sabi nga, tayo isinama na sa parada ng tagumpay. Amen? At walang plano ang Diyos sa atin na para sa ating ikasasama. Lahat ay para sa ating ikabubuti. Amen? At yun ay lahat ang tinuturo sa atin. Okay? Upang sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan o taon, kung nandito pa rin itong pandemya na ito, di ba? Matatag yung pananampalataya natin, matatag yung pagtitiwala natin na kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? So ngayon, ay tatalakayin natin ngayon yung new normal, okay? Yung distance family worship. Okay? So sa distance family worship, 'di ba, kung sa school o sa DepEd, meron tayong tinatawag na distance learning na kahit malayo, pwedeng magturo, 'di ba? So alam niyo, sa buhay pananambahan din pala natin, sa buhay pananampalataya natin, pwede rin natin gawin 'to. Okay? At yun na nga, 'di ba, sa 4 na buwan, talagang
ginagawa na natin to at unti-unti talagang na-adapt na natin to. Pero bago natin talakayin itong distance family worship, okay, bigyan muna natin ng pansin yung mga nangyari sa atin, okay, the past few months. Okay? So, sa atin, di ba, dumating na sa buhay natin dito sa mundo, talagang, kaya nga may new normal tayo, nabago yung buhay na kinasanayan natin dahil sa pandemya na ito. Okay? May mga nahihirapan, may mga nalungkot, pero may iba na talagang normal pa din. Okay, na sakto lang, okay lang yung ano. Pero alam niyo po, gaya ng sabi ko kanina, kailangan natin tanggapin yung bagong normal na to na humaharap sa atin ngayon. Okay? Kailangan natin tanggapin ito. Okay? Bilang isang mamamayan ng Pilipinas, bilang mamamayan dito sa mundo, 'di ba? Nandiyan na yung new normal natin na kailangan may social distancing tayo. Okay? Kasi nga although maluwag na yung ating pagkaka-quarantine, pero 'di ba? Nakikita naman natin sa balita na padami pa din na padami yung cases. So kahit na tayo ay nasa modified general community quarantine, nandun pa rin yung social distancing natin. Amen? So, kung mapapansin nga natin sa mga nagko-commute, di ba? Nung nakaraan, noong hinahatid ko si Sister Tin sa eskwela, nakikita ko na yung mga jeep, talagang may mga, di ba? May mga plastic cover sa bawat bawat tabi ng mga bawat pasahero. So talagang, 'di ba, nag-iba na eh. Ina yung new normal natin ngayon. Okay, nandiyan na rin yung dati nahiya pa akong magsuot nito eh, yung face mask. Okay? Lalo nung panahon nung pumutok yung bulkan, 'di ba? Parang awkward eh, 'di ba? Parang hindi ako sanay talaga kasi gusto ko nakikita yung ngiti ko eh. Hindi, joke lang. 'Di ba? Hindi talaga. Hindi kasi ako hindi kasi presko sa paghinga, pero sabi nga dahil ngayon ay nandiyan yung pandemya, sinasabi na rin na parang airborne na rin itong COVID-19. So, isang new normal na rin natin ay yung laging pagsusuot noong face mask. Kaya nga nandiyan na rin yung ibang ating mga malilikhaing kaisipan na gumagawa na ng mga face mask na may design, diba? Mga face mask na babagay doon sa pananamit, di ba? So ginagawa na rin tong outfit, di ba? Inaukma na din doon sa outfit ng isang tao. So para kumbaga ginagawa na rin fashion, yan. So nagiging new normal na rin sa atin, kaya yung pag may nakakasulubong tayo, lahat ng tao nakikita nating may face mask, normal na rin sa atin. Unlike dati, kapag may face mask, ano kaya sakit nun? Di ba? Pag may face mask yung isang tao, siguro may ibo yun, o kaya siguro bungi yun, okay? May problema sa ipin, okay? O kaya, di ba, pag may face mask, merong madumi sa mukha niya, okay? So dati, yun yung natin eh, kumbaga kaya di tayo nag-face mask eh. Meron pa tayong mga kuro-kurong umaandar sa isipan natin, nasa likod nung face mask na yun. Okay? Pero ngayon, naging normal na lang din sa atin, di ba? Pag lalabas tayo, may face mask, kahit ano pang design yan. Dati, yung face mask na pinabaon pa sa akin ni Tintin, talaga kaya nisa pa nahihiya ako. Penguin ba naman yung design? So, hindi pa naman kasagsagan ng pagsusuot ng face mask nun, kaya medyo nahihiya ako. Okay, na isuot. Okay, so, pero ngayon, dahil talagang talamak na rin yung pagsusuot ng face mask, ba kahit anong design pa yung suot ko, okay lang. Okay, normal na to eh. Okay, so isa na yan sa mga naging new normal natin. Okay, at isa pa nga yung frequent na paghuhugas natin ng kamay. Okay, so talagang naging routine na rin natin to. Baga hygiene na rin talaga na pag gumawa ka ng, lalo pag may order ka sa online, may dumating, di ba? Kumbaga, inaano mo pa natin yan, disinfect. Pag hinabutan ka ng pera, hindi mo muna ihahawak yung kamay mo kung saan eh. Ihuhugas mo muna bago mo, di ba? Bago mo gamitin ulit sa ibang bagay yung kamay mo. Okay, so naging normal na rin sa atin. At masasabi ko naman, tama lang, di ba? It's the proper hygiene para sa atin, di ba? Okay. Ayun nga, sa atin, di ba? Naging new normal na rin sa atin yung pagiging
sa trabaho, 'di ba? Nagkaroon tayo ng mga tinatawag dito, na work from home, 'di ba? Katulad sa akin, in my case, yung nature ng trabaho ko ay hindi naman talaga pang work from home. Pero dahil walang magawa, 'di ba? No choice tayo. Okay? Kailangan pa rin mag-operate ng company. Okay? So, binigyan tayo ng options ng company na mag-work from home kahit na hindi talaga yun yung nature ng trabaho. Okay? So, nandiyan na yung pagmi-meetings, gumagamit na tayo ng mga virtual meeting applications na ang galing nga, 'di ba? Dahil kahit na malalayo o kahit na hindi ka na pumunta doon, kahit na hindi ka na bumiyahe, 'di ba? Magkakausap-usap pa kayo ng mga kasamahan mo sa trabaho, ng mga boss mo. Okay, so yun normal na rin sa atin yung paggamit ng mga online meetings na yan, yung mga virtual meetings na mga applications. Okay? At yun din, tulad ng sabi ko kanina, gaya ng example ko dun sa ating mga core group, naging familiar tayo doon sa technology natin ngayon. Naging familiar tayo sa social media. Okay? Nagamit na natin to ng maayos. Okay? So, normal na rin sa atin to. Okay? Na pag manonood tayo ng balita o makikibalita tayo, kakamustahin natin yung kapatid natin, kakamustahin natin yung mga ka-office mate natin, lahat using social media. Okay? So, ang galing nga, pinaganda pa rin nila na hindi na lang via text, di ba? Hindi na lang via o yung call, di ba? So, kahit video call, di ba? Nagkikita-kita pa kayo. So, mas madali rin magpasahan ng information, mas madali rin magpasahan ng mga files ngayon sa pamamagitan ng technology natin ngayon. So, kailangan na talaga nating i-adapt to. Okay? So, bilang isang mamamayan ng Pilipinas at isang mamamayan dito, ito yung mga ilan sa mga new normal na dapat nating i-adapt. Okay? Ito yung mga ito yung mga ilan sa mga new normal na dapat natin talagang i-sink in sa ating buhay. At ngayon, bilang mananampalataya at sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, okay? Although nawala yung may pagbabago, nawala nga yung physical gatherings natin, yung mga religious gatherings, okay? Yung paghayo natin sa iba't ibang barangay, iba't ibang lugar. So, nawala yun. Pero, hindi dapat yun yung, alam niyo po, pinapalala sa atin ng Panginoon, hindi dapat maging dahilan yun, mga kapatid. Okay? Hindi dapat maging dahilan yan upang tayo ay manghina. Okay? Hindi dapat maging dahilan yun upang tayo ay manlupaypay sa ating takbuhin. Okay? Hindi dapat maging dahilan yun para tayo ay malungkot, ma-down, na manlamig tayo sa pananampalataya. Hindi po. Okay? Hindi po dapat yun yung maging epekto nito sa atin. Okay? Lalong-lalo na ngayon. Okay? Isang paalala to sa ating mga kabataan. Okay? Na ito pa, gaya nga ng sabi ng mga nakakarami, ito yung madalas nating narinig, it is your time. Okay? Itong panahon mo. Okay? Kung meron man dapat unang maka-adapt ng pagbabago na to, yung new normal, dapat tayo yung mga kabataan. Kasi tayo yung isinilang sa gantong henerasyon. Tayo isinilang sa gantong technology. Okay? Na dapat tayo yung unang maka-adapt sa sitwasyon natin ngayon. Okay? Na dapat mas natetake advantage natin to. Diba? Kasi dito tayo mahusay. Dapat not the other way around, na parang dahil sa pandemya na ito, dahil punong-puno ng technology, puro gadgets, saka pa tayo ng lamig, saka pa tayo ng lupaypay. Hindi dapat, di ba? Dapat we take advantage dito sa nangyayari na ito eh. Amen? Dapat tinitake advantage natin yung kahusayan natin sa paggamit ng technology na to preach the gospel. Dapat ginagamit natin itong technology na to, yung kahusayan natin na to advance the kingdom of God. Amen? So, mga kabataan, laban tayo ha. Okay. So, ganun din sa atin mga kapatid, hindi dapat na ito yung maging dahilan din upang tayo ay manghina. Okay? Kasi alam niyo po,
ito ang maganda. Okay? Ito ang maganda kasi sa plano ng Panginoon sa ating lahat. Okay? Gumawa ang Panginoon ng samparaan. Okay? Upang yung kakulangan sa physical gatherings, yung kakulangan ng paghayo natin, yung kakulangan na makita natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, okay? Hindi hinayaan talaga ng Panginoon na mawala yan. Amen? Kaya nga, di ba, 4 months, almost 4 months, na meron tayong live streaming dito. Okay? Na kung saan pinagpapatuloy natin yung ating pananambahan, pinagpapatuloy natin yung ating buhay kay Kristo, okay? Yung pagpupuri natin, yung pakikinig natin ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen? At ngayon nga, gumagamit pa tayo ng ibang mga meetings na kung saan nakikita din natin lahat eh. Nakikita natin yung mga kapatid natin, nakikita natin yung mga elders natin, kung saan sila yung patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Amen? So, ngayon, tatalakayin natin at ipapakita sa atin ngayon ng Panginoon na hindi hadlang, okay? Hindi hadlang yon yung kawalan ng physical gatherings, yung pandemya na ito upang tayo ay manlupaypay. Amen? Dahil simula noong tayo na lockdown, okay, ginawa natin ng paraan yan. Ginawa ng Panginoon ng paraan yan upang matugunan yung pangangailangan natin spiritually. Amen? At gaya nga noong title natin ngayon, Distance Family Worship. Amen? Na kahit nasa malayong lugar tayo, pwede tayong sumamba sa Panginoon. Pwede pa rin tayong makapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Pwede pa rin tayong sumamba at magpuri sa Panginoong Hesus. Amen? So, ngayon, talakayin natin muna. Okay? Ano ba yung pagsamba na tinutukoy natin dito? Ang sabi po sa John 4, 23 to 24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Okay? So una sa lahat, okay, bago natin ipagpatuloy ito, kailangan malinaw muna sa ating lahat, nandito ng mga nakikinig, na ano ba yung pagsamba? Okay? Dapat maging malinaw sa atin at tumimuto sa ating mga puso. Okay? Dapat ma-identify natin na yung kahulugan ng pagsamba. Okay? Ang sabi, ang pagsamba sa Diyos sa panahon ng bagong tipan ay pagsamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Okay? Ibig sabihin, kapag sinabing pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, okay? Diba nakalagay dito, pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin po dito, kapag sinabing Espiritu, okay? Ang sabi nga, sa 2 Korinto, chapter 3, verse 6, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Okay? Isang kasunduan o isang tipan na hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Amen? At kung babasahin pa rin natin yung itong sa John 4, 23 to 24, ang sabi nga rin, ang Diyos ay Espiritu. Okay? So, pag sinabing Espiritu, since ang Diyos ay Espiritu, kailangan talaga natin siyang sambahin sa Espiritu because God is Spirit. Amen? At gayon din, gaya binasa natin sa 2 Korinto, chapter 3, verse 6, ang sinasabi roon, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Okay? Isang tipan na hindi ayon sa kautosang nakasulat o nakatitik, kundi ayon sa Espiritu. So, ibig sabihin, yun palang Espiritu din na tinutukoy dito ay tungkol ito sa bagong tipan. Okay? Ito ay tungkol doon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ito ay tungkol sa pagtanggap mo. Okay?
Once na tinanggap mo ang bagong tipan, ang aral ng bagong tipan, ang aral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, ito na yung pagsamba ayon sa Espiritu. Amen. Yan yung pagsamba natin sa Espiritu. Okay? Malinaw sinabi rito sa 2 Korinto 3:6 yan. Okay? So, kapag sinabi din namang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, ang sabi rin po sa John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen? So, kapag sinabi pa lang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, ito ay pagtanggap. Okay? Pagtitiwala o paniniwala. Unang-una, sa mabuting balita tungkol kay Kristo na nakapaloob sa bagong tipan. Kasi pag sinabing bagong tipan, mga kapatid, ito po ay tungkol kay Jesus Christ. Amen? Pag sinabing bagong tipan, ito yung tipan na ginawa ni Kristo para sa atin upang iugnay muli tayo sa Diyos. Amen? Sa Diyos Ama. Okay? Yan yung bagong tipan. Amen? Pag sinabing bagong tipan, hindi ito yung pagkakahati lang ng Bible na may lumang tipan, bagong tipan. Pag sinabing pong bagong tipan, okay? Pag sinabing bagong tipan, ito po yung tipan na ginawa ni Kristo. Okay? Kaya nga tipan kasunduan. Tipan na ginawa ni Kristo na upang tayo, mga tao, sa sanlibutan, ay maiugnay muli sa Diyos Ama. Amen? Yung tipan na to, siya yung tumubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Okay? Upang magkaroon tayo ng kapatawaran at upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yan yung bagong tipan. Amen? At sinabi rin, ayon sa katotohanan. Okay? Kapag sinabing katotohanan, wala rin pong iba to kundi si Jesus Christ. Okay? Therefore, ang pagsamba po sa Espiritu at sa katotohanan, it's all about grace. It's all about Jesus. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ, okay? Kapag tayo ay nanalig, okay? Tinanggap natin si Jesus Christ, okay? Tayo ay nakipag-isa kay Jesus Christ. Tayo ay naniwala, okay? Na siya ay Panginoon, ay Diyos, anak ng Diyos na buhay, at ang tagapagligtas. Yan po yung pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Okay? So, tuloy po natin. So, may tanong ngayon. So, ano yung pagsamba na ginagawa natin? Ano yung pagsamba na ginagawa ng mga tao na kailangan gawin to, kailangan gawin yan, kailangan mong magsakripisyo? Hindi ba yun ay uri ng isang pagsamba? Okay? So, talakayin po natin ngayon. Ang sabi po sa Roma 9:31-32, ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Okay? Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Natisod sila sa batong katitisuran. Okay? So, ito yung sagot doon sa mga tanong natin na paano ginagawa ng ibang tao na pagsamba katulad nung nangyari sa mga Israelita noon, 'di ba? Ang sabi nga sa Roma 9:31-32, nabigo silang lahat. Okay? Nabigo lahat. Okay? Dahil yung pagsamba na ginawa nila, nagsikap silang maging matuwid kasi pag sinabi pong pagsamba sa Diyos, dapat nalulugod ang Diyos sa iyo Okay? Pag sinabing ikaw ay sumasamba sa Panginoong Jesus o sumasamba sa Diyos, kailangan binibigyan mo ng kaluguran ng Diyos. Ibig sabihin, natutuwa sa iyo, nag-aagalak sa iyo ang Diyos, nabibigyan mo siya ng kapurihan. Okay? Okay? So, ginawa ito ng tao. Nagsikap maging matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Para maging kalugod-lugod. Ngayon, sa paanong paraan ginawa ng tao? Sa pamamagitan ng kautusan. Okay? Sinunod nila ang kautusan ni Moises. Diba? Sinunod nila lahat yan. Kaya lang, gaya nga ng alam natin, diba? Kapag sinabing pagsunod sa kautusan, ang sabi nga, walang may kayang sumunod sa kautusan. Okay? Kaya ang sabi sa Roma 3:24 din,
ang lahat ay nagkasala. Okay? Walang exempted. Mapatao noon, mapatao ng mga middle age at mga tao ngayon at sa mga tao pang susunod. Okay? Sabi, ang lahat ay nagkasala. Okay? Walang exempted. Okay? Lahat ay nagkasala. So, masasabi natin, sabi nga rito, lahat, ba, ang mga Israelita, naging matuwid sila sa pamamagitan ng kautusan. So, ibig sabihin, hindi naging matagumpay. Okay? Hindi naging matagumpay yung pagsunod nila sa kautusan. Dahil, sabi nga sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala. Hindi naman sinabi na ang lahat ng hindi sumunod sa kautusan ay nagkasala. Hindi eh. Kasi walang may kakayanang sumunod sa kautusan. Okay? Dahil binigay lamang ang kautusan upang malaman natin kung ano ang kasalanan. Amen? So, balik tayo dun sa pagbibigay ng kaluguran sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan na bigo ang mga Israelita. Okay? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa. Okay? Nagsikap sila sa pamamagitan ng sariling gawa. Nakala nila sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, sa pamamagitan ng mga pagluhod, di ba? Yung mga efforts, di ba? Kahit lumuhod ka pa pala ng palakad na yan, okay? Kahit ikaw pala ay saktan mo pa ang sarili mo, ialay mo ang buhay mo, okay? Pumatay ka pa ng maraming tupa, kambing, kahit ano pa, ialay mo sa Panginoon. Kung sa tingin mo ay iyan yung makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, tulad ng mga Israelita, mabibigo din yan. Amen? Dahil yan ay mula sa kaurungan ng tao, mula sa kaisipan ng tao, mula sa pamamagitan ng mga gawa ng tao. Amen? So, ang sabi nga rito, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ang gusto ng Panginoon, para mabigyan mo siya ng kaluguran, okay? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa at pagtanggap mo kay Jesus Christ. Amen? Doon lamang, okay? Doon lamang natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Doon lamang natin mabibigyan ng pagsamba ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So, ano po ang sabi sa John 9:31? Okay? Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen? So, maliwanag na sinasabi dito ng Biblia, okay? Ng John 9:31, hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng isang makasalanan. Okay? So, ibig sabihin, by default, okay? So, gaya ng nabasa natin kanina, Roma 3:23, kung tayo ay alipin ng kasalanan at tayo kabilang pa doon sa hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, kahit pala yung panalangin natin, okay? Hindi pala pinapakinggan ng Diyos yan. Okay? Hindi pala pinapakinggan ng Panginoon yan. Okay? What more pa yung pagsamba. Amen? O kahit kaya talagang kung ang pagsamba mo ay sa pamamagitan ng sarili mong karunungan, sa pamamagitan ng sarili mong gawa, okay, na sa tingin mo ito yung makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, talagang hindi yan magiging kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Kasi nga, the first place, kung ang tao ay kabilang pa din doon sa mga hindi kinalulugdan ng Diyos o sa mga hindi nakalulugod sa Kanyang paningin, yung kabilang ka pa sa lahat ng nagkasala. Wala. Hindi pa rin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Okay? Dahil ang nakikita ng Diyos sa isang taong alipin ng kasalanan, isang tao na wala pananampalataya kay Kristo, ang nakikita doon ay kasalanan. Amen? At ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kaya nga noong, di ba? Nung nakapako si Jesus Christ, 'di ba? Nung nakapako siya, ang sabi niya sa Panginoon, sa kanyang Ama, 'di ba? O Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Okay? Kasi nga, nung mga
sabi, nung mga oras na yon, talagang hindi kayang tingnan ng Diyos Ama, si Jesus Christ. Kahit na siya yung bugtong na anak. Bakit? Kasi bit-bit ni Jesus Christ ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Okay? Pasan-pasan niya yun. Amen? Kaya ayaw niya talaga ng kasalanan. Okay? Kaya unless, okay, na isang tao ay makipag-isa kay Jesus Christ, hindi talaga magiging kalugod-lugod. Kaya kahit anong pagsamba ang gawin mo, okay, kahit mag-alay ka pa ng mag-alay, mag-donate ka pa ng mag-donate sa simbahan, kahit lahat na ng relihiyon, kabilang ka, okay, kahit gawin mo na lahat ng mga penitensya, gawin mo na lahat ng mga sakripisyo, okay, hindi yan kalugod-lugod sa Diyos hanggat nasa atin ang kasalanan. Okay? Sino lang pinapakinggan ng Panginoon? Pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen? Sino ba yung mga sumusunod sa Kanyang kalooban? Ang sabi po sa John 6:28-29. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Diba? Ano ba yung pinapagawa ng Diyos? O ibig sabihin, yung makakalugod, makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Ito ang pinapagawa niya sa iyo. Pinapagawa ng Diyos sa inyo. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Amen. Yun lang pala eh. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, o hindi sinabi ng Diyos, nung tinanong ito ay, kailangan mong gawin itong mga bagay nito. Kailangan 12 beses kang magganto. Okay? Kailangan sumanib ka sa ganto. Okay? Kailangan gawin mo ito. Kailangan wag mong gawin yan. Hindi. Walang ibang ganun. Walang sinabing ganun ang Diyos. Simple lang. Isa lang. Okay? Ang sagot ni Jesus Christ, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sino ba ang sinugo ng Diyos? Si Jesus Christ. Okay? Guys, sa pagkakataon lang na yon, sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Okay? Pag nanampalataya tayo kay Jesus Christ, dun pa lang tayo mababago eh. Okay? Kaya nga kung mabasahin natin yung Roma 3:24, di ba, after nung sinabi na ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos, pagdating sa Roma 3:24, subalit ang kagandahang loob ng Diyos, okay? Nagbibigay siya ng kaligtasan. Diba? Libre. Okay? Libre niyang ibinigay ito. Okay? Kaya kapag tayo sumampalataya kay Jesus Christ, diba? Dahil sa kanyang kagandahang loob ng Diyos, doon nagbabago ang buhay natin. Doon tayo pinawawalang sala. Amen? Doon tayo nagkakaroon ng kapatawaran. Doon tayo nagkakaroon ng bagong buhay. Ibig sabihin, kapag tayo nakipag-isa na rin kay Jesus Christ, okay? Sabi nga, wala na yung dating pagkatao. Okay? Tayo ay bago na. Kaya yung dati na ang tingin ng Diyos Ama sa atin bilang makasalanan, hindi niya tayo makita, hindi tayo karapat-dapat sa paningin niya. Pero nung sumampalataya na tayo kay Jesus Christ, ang nakikita na ng Diyos sa atin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ na yung nakikita sa atin. Okay? Kaya nagkakaroon na ng nalulugod na ang Diyos. Okay? Nung pag nakikita pa lang tayo. Okay? Kasi si Jesus Christ ang nakikita sa atin. Hindi yung tayo. Okay? Hindi yung karumihan natin. Okay? Hindi yung kung gaano tayo ka-righteous, walang righteous sa atin. Okay? Walang mabuti sa atin. Okay? Ang nagpaging mabuti sa atin ay yung pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. Okay? Yun yung nakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Yung pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. Yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Okay? Kaya kapag tayo nakipag-isa kay Jesus Christ, unang-una, nandyan yung kaligtasan. Ligtas ka na agad. Okay? Ligtas ka na agad. May bagong buhay ka na. Okay? Nasa iyo na yung buhay na ganap at kasiyasaya. At doon sa sinasabi kanina, na hindi pinakikinggan yung panalangin natin, ngayon, pinakikinggan na ng Diyos yung panalangin natin. Amen? Na kung dati, ang nagtatanong tayo, Lord, parang ang layo mo naman. Di ba? Bakit ang layo mo? May Diyos ba? Bakit hindi mo pinakikinggan yung panalangin ko?
Matagal ko ng panalangin to, pero bakit hindi pa rin, hindi mo pa rin ako napapakinggan, hindi mo pa rin ako naririnig. Okay? That's because napakalayo natin because of sin. Okay? Pero dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus Christ, okay? Lahat ng panalangin natin, pinapakinggan niya na yan ng Diyos. Pinapakinggan na yan ng Diyos. Okay? At bukod doon, mga kapatid, okay? Meron na tayo ngayon na, kumbaga, yung pagsamba natin sa Panginoon, nakakapagbigay na ngayon ng kaluguran sa Kanya. Okay, kumbaga dati may barrier. Pag sumasamba tayo, we worship God, we sing, di ba? May barrier yan because of sin. Okay, dati hindi mo maabot yan sa Diyos. Kahit anong gawin natin pagsamba, hindi mo maabot kasi may barrier, may sin. Okay? But because of Jesus Christ, tinanggal yun. Okay? That's why, kahit anong, di ba? Kahit sa simpleng pag-awit, sa simpleng palakpak, sa simpleng praise the Lord, sa simpleng hallelujah, umaabot lang sa Diyos. Umaabot agad yan. Okay? Because of Jesus Christ. Okay? Kasi nga sabi, di ba? Sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one can reach the Father except through me. Okay? Para pala ma-reach talaga natin ang puso ng Diyos Ama, para mabigyan natin ng kaluguran, para na mabigyan natin ng kaligayahan ng Diyos Ama. Okay? Hindi sa pamamagitan ng relihiyon. Okay? Hindi sa pamamagitan ng gawa natin. Sa pamamagitan ni Jesus Christ lamang. Amen? Siya yung bridge. Okay? Siya yung daan patungo sa Ama. Amen? Kaya pala, sa simpleng pag-awit, simpleng hallelujah, nabibigyan na natin kaluguran ng Diyos. Okay? Nabibigyan na natin siya ng pagsamba. Okay? Kung merong sinasabi natin na walking dictionary, walking encyclopedia, okay? Parang bilang ang mga anak ng Diyos, tayo yung parang, lalakad naman talaga tayo eh. Ano ba magandang term doon? Kahit nga sa simpleng, di ba? Sa simpleng pagmulat lang ng mata natin, diba? Nalulugod na ang Diyos eh. Okay? Nalulugod na tayo. Ay, nalulugod na ang Diyos. Hindi dahil, ulitin ko, hindi dahil sa sarili natin. Okay? Hindi dahil marunong ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil mabuti ka. Yun ay dahil si Jesus Christ ay nasa iyo nung nakipag-isa ka sa Kanya. Amen? So, sa pagsamba, okay, pinaliwanag ko lang po ito para mas maintindihan natin na kahit anong sitwasyon, okay, sa kahit anong pagkakataon, okay, sa kahit anong oras, sa kahit anong o saan man lugar, okay, bilang anak ng Diyos, pwede nating sambahin ng Diyos. Pwede natin siyang bigyan ng kaluguran. Pwede natin siyang bigyan ng pagsamba. Amen? Hindi na kailangan pumunta pa sa gantong lugar, hindi na kailangan pumunta sa gantong oras, 'di ba? Sa ganyang lugar, okay? Kaya mga kapatid, wag sana rin talagang wag sana talagang di sana nabawasan yung ating init sa pananampalataya, init sa pagsamba nung nawala tayo sa physical fellowship o yung physical gatherings natin. Okay? So, oo, talagang iba yung pakiramdam, iba yung saya, iba yung pakiramdam kapag kasama natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya na sumasamba sa Diyos. Amen? Pero yung essence, kasi hindi lang doon nagtatapos yung essence ng worship eh. Okay? Kahit nasa bahay tayo. Okay? Kahit tayo ay nasa iba't ibang lugar. Okay? Kahit wala tayo sa bahay, pananambahan, pwede pa rin nating bigyan ng kaluguran ng Diyos. Okay? Pinaliwanag ko yung mga bagay na ito upang maunawaan natin lalo na tayo bilang mga anak ng Diyos, pwede natin siyang sambahin sa kahit anong sitwasyon, kahit saan lugar, kahit sa anong pagkakataon. Amen? Okay. So, isa pa, ang sabi nga sa Hebreo 9:15, para mas maintindihan natin at para mas mag-sink-in sa atin yung pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, ang sabi po sa Hebreo 9:15, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Okay?
sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Okay? Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Okay? So, isang supporting verse lang to para doon sa sinasabi natin na kailangan mong tanggapin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Kailangan mong tanggapin ang bagong tipan. Kasi sinasabi rito, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Kaya sinasabi ng iba na okay na ako, naniniwala na ako sa Diyos, naniniwala ako kay Jesus Christ, pero okay na rin, pero hindi ko na kailangan, di ba? Hindi ko na kailangan makinig ng salita ng Diyos, hindi ko na kailangan mapakinggan yung mabuting balita. Okay na ako, nakilala ko si Jesus Christ. No, mali po 'yun. Amen. Hindi po Ang bagong tipan po ang siyang tunay na nagpapakilala who Jesus is. Okay? Ang bagong tipan lang. Hindi ang lumang tipan o sabihin natin ibang mga aklat. Hindi po, wala. Ang bagong tipan lamang. Ang tunay na nagpakilala who Jesus is. Kaya hindi po ako naniniwala sa sinasabi ng tao na kilala ko na si Jesus Christ, kilala ko na ang Diyos. Okay? Kahit hindi niya pinapakinggan ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi po. Sasabi ko na hindi niya kilala ang Diyos. Okay? Dahil ang tunay na nagpakilala sa Diyos Ama. Okay? Sabi nga, walang ibang pwedeng magpakilala sa Diyos Ama kundi yung nagmula sa Kanya. Okay? Sino ba yun? Si Jesus Christ. Amen? So ano ba yung purpose ni Jesus Christ? Kung bakit siya sinugo? Dito, di ba? Para mag-create. Okay? Para bumuo ulit ng isang tipan. Yun yung bagong tipan. Okay? So sa bagong tipan na ito, dito ipinakilala, dito ipinakita who God is. Okay? Who Jesus is. Na sa bagong tipan, pinaunawa sa atin na God is love. Okay? Na mahal tayo ng Panginoon. That's why, yung dating pagkilala ng tao na ang Diyos ay malupit, mapagparusa, hindi pala. Kaya ipinakita sa atin sa pamamagitan ng bagong tipan na ang Diyos ay nagpunta rito upang iligtas ang sanlibutan. Okay? Nagpunta rito ang Panginoong Hesus upang ipadama niya ang pag-ibig niya sa atin, upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen? Kaya sa bagong tipan, diyan pinapakilala ang Diyos. Sa bagong tipan, diyan ipinakilala si Jesus Christ. Amen? Kaya, yung pagtanggap natin sa bagong tipan, yung pagtanggap natin sa mabuting balita tungkol kay Kristo, pagtanggap na rin natin yan kay Jesus Christ, doon lamang talaga nagkakaroon ng isang panibagong buhay ang isang tao. Doon lamang nagkakaroon ng isang tao, okay, na maranasan yung kaligtasan, na maranasan yung buhay na plinano ng Diyos at maranasan yung tunay na pagsamba. Okay? Maranasan yung pagsamba na gusto ng Diyos, 'di ba? Kung hindi dahil sa bagong tipan, kung hindi isinugo ng Diyos, 'di ba? Kung hindi isinugo ng Diyos si Jesus Christ, hindi natin malalaman kung ano ba 'yung kalooban ng Diyos. Okay? Mananatili ang tao sa kaisipan na para mabigyan mo ng kaluguran ng Diyos, kailangan mo sundin ang kautusan, kailangan mo sundin to, kailangan mong gawin to, di ba? Hindi, di ba? Hindi natin malalaman na ang kalooban lang pala ng Diyos, ang gusto lang ng Diyos ay sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Yun lang, makakapagbigay na ng kaluguran yun sa Diyos. Amen? Sa bagong tipan yun. Sinabi ni Jesus Christ yun para sa atin. Amen? At yun yung dapat natin gawin. Amen? So, talagang pag sinabing bagong tipan, sa panahon natin ngayon lalo, it's all about faith kay Jesus Christ. Okay? Hindi na ginagawang komplikado ang kaligtasan. Hindi na dapat ginagawang komplikado yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Simple lang. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Jesus Christ. Okay? Siya lamang ang daan upang mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Siya lamang ang daan upang tayo ay makapunta sa Diyos, Ama. Amen? So, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, gaya ng sabi ko kanina, pinaliwanag ko ito upang ma-refresh tayo, upang malaman natin
at tumimo sa ating puso't isipan na hindi hadlang na wala tayong physical gatherings, hindi hadlang na wala tayong mga fellowship physically muna upang hindi natin masamba ang Diyos. Okay? Kaya pa rin natin sambahin ang Diyos. Amen? Gaya nga ng sabi sa John 4:20-21, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyo, ito yung may kausap si Jesus Christ na isang Samaritana. Okay? Nagkausap sila. Ang sabi ng Samaritana, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sumagot si Jesus. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Amen? So, pinakikita rito sa atin, simula pa nung 2,000 years ago, okay? Simula nung na-fulfill ni Jesus Christ yung kanyang misyon. Namatay siya sa krus, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, muling nabuhay, at ngayon nakaluklok sa kanan ng Ama. Okay? Yung panahon na tinutukoy dito, yung panahon na ito, nag-i-exist na yan. Okay? Ito na yung panahon na yan. Okay? Kaya yung panahon na to, yung, kung babasahin natin yun, yung susunod pa dyan, yun yung sinasabi natin kanina, sasambahin natin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Nasa kahit saan lugar ka pa. Okay? Kahit nasa anong pagkakataon, kahit anong oras, kahit anong araw, pwede mo sambahin ang Diyos. Okay? Kaya sa panahon natin ngayon, ngayong may pandemya, hindi hadlang na pansamantalang natigil yung physical fellowship natin. Pwede nating sambahin ang Diyos kasama ang pamilya natin. Kaya yung ginagawa natin, katulad ngayon, na tayo ay sumasamba, nag-praise and worship tayo kanina, di ba? Na tayo ay nagpuri sa Kanya, kasama ang pamilya natin sa hatahanan, kasama ang mga mahal natin sa buhay, it's worship. Amen? At yan po, huwag nating tingnan na parang hindi nalulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos dyan, mga kapatid. Okay? Nalulugod ang Diyos sa ginagawa natin ngayon. Okay? Nalulugod ang Diyos kahit tayo magkakalayo. Okay? Kahit tayo ay distant sa bawat isa. Okay? At isa sa magandang itinuro sa atin dito ay mas napaingting, okay? Mas napatindi yung ating pag-worship, yung pagpupuri sa Panginoon. Ngayon, kasama na natin yung pamilya natin. Okay? Kasama natin, nanonood yung mga mahal natin sa buhay. Amen? So, isang maganda yan. Isang magandang nangyari yan sa atin. Amen? So, gaya nga sabi ko, itong ginagawa natin ito is, new normal na natin to eh. Ito ay isa sa mga dapat na nating i-adapt ngayon. Lalo na ngayon na nandyan pa rin yung quarantine, nandyan pa rin yung hindi pa tayo bumabalik sa normal. So, i-adapt na natin to mga kapatid. Okay? Na every time na meron tayong live streaming, na meron tayong mga gantong online fellowship, okay, itrato na natin to sa pamilya natin. Itrato na natin to sa ating sa loob ng tahanan na parang isang pagsamba talaga. Okay? Na isang worship para sa Panginoon. Okay? Na kung kailangan pumalakpak tayo. Okay? Ito yung sinasabi natin, distance. Okay? Family worship. Okay? So, sa pagkakataon na ito, nangunguna pa rin ang ating community upang i-lead tayo sa worship. Okay? Sa atin, huwag na tayong mahiya mga kapatid. Diba? Huwag na tayong mahiya. Kung gusto natin sumabay sa awitan, kung gusto natin pumalakpak tayo sa loob ng tahanan natin. Amen? Kaya nga ngayon, meron tayong live streaming, meron tayong ngayon na mga, meron tayong sa mga kabataan ngayon, meron tayong online youth virtual fellowship sa pamamagitan ng Zoom application. Okay? Na doon ngayon, nagkakaroon ng pagsamba, pagpupuri. Amen? Kaya nga mga kapatid, although hindi tayo physically nandito, itrato na din natin, lalo na sa mga kabataan, every time na nagpe-fellowship, itrato na natin to. Umawit tayo. Okay? Kung nahihiya tayo sa loob ng tahanan natin, may sarili naman siguro tayong kwarto. Di ba?
ilagay mo yan, i-mount mo yung cellphone mo, sumabay ka sa awitan, pumalakpak ka. Kung gusto mong sumayaw, sumayaw ka. New normal na natin to, mga kapatid. Okay? Dapat hindi na natin ikahiya to. Kung nahiya tayo nga, sabi ko, magkulo ka sa kwarto mo. Okay? Magpuri ka sa Panginoon. Amen? Hindi kailangan nandito tayo. Hindi kailangan magkakasama tayo para magampanan natin yung pagsamba. Gaya na sabi ko kanina, di ba? Ang pagsamba ay sa espiritu at sa katotohanan. At hindi na lamang, sabi nga, hindi na lang sa bundok o sa Jerusalem, kahit nasang kan lugar. Kahit ikaw ay nasa kwarto, okay? Ikaw ay nasa sala, okay? Ikaw ay nasa opisina. O sabihin natin kung ikaw ay nasa opisina, o sige, headset ka. Okay? O makisabay ka rin sa awitan. Okay? Hindi naman nila malalaman. Parang nag-MP3 ka lang kung nahihiya ka. Pero syempre, di ba? Para mas ma-feel mo pa din, 'di ba? Mas ma-feel mo pa din na parang nandito ka, may physical gatherings na rin, 'di ba? Ilagay mo yung sarili mo. Okay? Ilagay mo yung sarili mo doon sa pananambahan talaga. Amen. At iyon yung magiging difference, mga kapatid eh. Okay? So, yun na yung new normal natin. Okay? Alam niyo po sa amin, sa pamilya namin, ginagawa namin 'yan eh. Okay? Every Sunday, okay? 'Di ba, nagla-live tayo ng 9 AM. So, kami po naging routine na rin namin simula rin siguro nung March, okay? Na nagkaroon din kami ng family bonding. Okay, nagkaroon kami ng pagsasama-sama sa loob ng tahanan namin na kung saan kami mag-worship, kami ay magpupuri sa Panginoon. So, mag-start yan ng 1 PM hanggang 4 PM ng Sunday. Okay? So, magkakaroon kami ng Bible sharing, magkakaroon kami ng sharing sa bawat isa, kung may pagpapasalamat, at yung sharing ng reflection namin sa mga Bible verse na share namin sa bawat isa. At after nun, manunod kami ulit noong live streaming noong Sunday. At doon, sama-sama kami as if talagang nandito kami sa hall na mayroong nagli-lead ng praise and worship. Lahat kami sasayaw, lahat kami papalakpak, aawit kami. Amen? So, it's a practice na dapat na rin nating i-adapt. Okay? And I encourage ang bawat isa na nandito na kung gusto nyong gayahin yung ganung format sa pamilya, pwede po. Amen? At sabi ko nga, nakalulugod yun sa Panginoon. Okay? Hindi rin kabawasan sa, kumbaga, parang sa atin yun. Actually, kung titingnan natin to, karagdagan to eh. Amen? Na yung ibang kapatid natin, yung ibang may anak tayo, may kapatid tayo na hindi talaga natin mapa-attend, o dinala na ng Panginoon yung worship. Dinala na ng Panginoon yung fellowship sa loob ng tahanan natin. Gagawin na lang natin. Diba? Initiate natin to. Gawin natin sa ating tahanan. Amen. Maganda rin yung pamamaraan ng Panginoon na yun na ginawa sa atin. Okay? Effective talaga. So, kailangan lang natin i-grab. Kailangan natin i-adapt tong new normal na ito. Amen. At ngayon nga, nagkakaroon din tayo ng mga Bible study. Okay, nung dati nawala, pero ngayon nagbalik dahil nga dun sa mga technology na meron tayo ngayon. So, talagang hindi natin masasabi na parang nagkulang ang Panginoon, 'di ba? Hindi. Pre-provide pa din niya lahat ng 'yan eh. Pre-provide pa din ng Panginoon yung spiritual needs natin. Kaya nga sa mga Bible study natin, meron ba nagagawa na natin humayo ulit sa lalo ngayon sa Malis, sa San Marcos via, 'di ba? Via Zoom, 'di ba? Nare-reach out pa rin natin yung mga kapatid natin kahit sa malayong lugar. So, isa 'yan sa mga dapat na rin nating i-adapt talaga. New normal na natin 'yan. At gaya na sabi ko kanina, okay? Lahat yan, mga kapatid, nakalulugod sa Diyos. Okay? Hindi lang yung nakasanayan natin, yung mga kinalulugan, hindi po. Kahit yung mga bagay na ginagawa natin ngayon. Kung ito po ay gagawin natin para mabigyan ng kaluguran ng Diyos at bibigyan natin to, gagawin natin to para sa Diyos. Nakalulugod yan sa Kanya. Amen? Okay. So, isa din dyan, ang benefit din noong ginagawa namin, isang technology rin na
yun nga, yung Zoom, isang naging benefit sa aming pamilya ay yung, sabi ko nga, 4 months na. Okay? Na hindi rin na namin nakakasama yung isang kapatid namin na si Sister Tessa. Kasi po, taga Cavite po yun. Okay? Okay, napakaingay ng mga aso no? Siguro, isa na rin to sa new normal na dapat nating i-adapt. Opo. Ayan, tumahimik na. Okay? So, yun nga po, si Sister Tessa na nasa Cavite po siya, nung tagal na rin, 4 months, na hindi namin siya nakakasama physically. Pero, doon po sa ginagawa namin na ang tawag dito, na family bonding, kasama po namin siya. Virtually nga lang. Pero at least, kasama namin siya nagpupuri. Okay? Nakikita namin siya sa TV at ganoon din kami sa kanya, sa kanila. Nakikita nila kami. At yung Bible sharing namin, mag-share din kami via Zoom. Okay? So, dapat, na rin to, isang dapat talaga na i-practice sa bawat isa. Kasi doon din tayo papunta, technology. At sabi ko nga, kailangan natin i-take advantage tong mga bagay na ito. Amen? Ano pa po ang sabi? Ang sabi sa Matthew 18:20. Okay? Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Actually, hindi naman po ang tinutukoy lang dito pag nagkatipon physically. Sabi nga natin, okay, pag sinasabi natin, di ba, ang pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu at sa katotohanan. Okay? It is by Spirit. Okay? Kung ang Espiritu natin ay nakasentro, ay nakafocus kay Jesus Christ, kung gagawin natin to, okay? Sinasabi doon, nandun siya sa kanilang kalagitnaan. Amen? Lalo ngayon, pag sa family natin sinasabi to, pag sa family natin gagawin to, we are more than 2 or 3. Diba? Ganun pa din, may physical and spiritual na focus sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, sa kalagitnaan pa rin natin ng Panginoong Hesus. Kung ikaw naman ay nag-isa lang nanonood ngayon, okay? Madami tayo. Huwag nating sabihin na parang kulang ako. Isa lang ako dito, nanonood. Hindi po. Spiritually, okay? Marami tayo. Spiritually, nagkakaisa tayo. Spiritually, nagkakatipon tayo. Kaya sa pamamagitan nito, nasa kalagitnaan natin si Jesus Christ. Amen? At ang sabi nga din, di ba? Our God is an omnipresent God. Nasa lahat ng dako. Okay? Kaya kahit nasan lugar ka, kasama mo ang Diyos. Lalo ngayon, kung ikaw ay nakikipag-isa, okay? Yung espiritu mo, yung glorious presence ng Panginoon. Okay? Yun yung pinakamaganda rito kapag, lalo na sa ating tahanan, na-exercise natin to, yung glorious presence ni Jesus Christ ng Diyos, nagmamanifest yan sa loob ng tahanan natin. Yun yung isang maganda. Amen? Nagiging holy place, iyang lugar na yan. At kapag sinabing holy place yan, mga kapatid, okay? Walang kahit anong, diba? Kahit anong bad spirit, kahit anong negativity, walang papasok sa tahanan mo. Amen? Dahil covered yan, the blood of Jesus Christ. Nandiyan yung glorious presence niya. Kapag sinabing glorious presence, nandiyan ang pagpapagaling, nandiyan ang pagpapala, okay? Nandiyan ang himala. Okay? Nandiyan ang kaayusan, nandiyan ang kapayapaan, nandiyan ang pag-ibig, nandiyan ang kagalakan. Lahat ng kailangan ng pamilya mo, lahat ng kailangan ng tahanan mo, nandiyan na because yung glorious presence ni Jesus Christ nagmamanifest sa oras na ito. Amen? Dahil ang sabi nga, di ba, nasa loob, nandiyan ako, naroon ako, kasama nila. Nasa kalagitnaan natin ng Diyos. Amen? So, isa sa pinakamagandang nangyayari. Kaya nga sabi dito sa Mateo 7:25, umulan ng malakas, bumuha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen? At yung batong tinutukoy dito, hindi po to si Senator. Okay? Yung batong panulukan natin dito. Yung ating, ang tawag ito, solid rock. Okay? Yung bato na to, yung walang iba, kundi si Jesus Christ. Mula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na iyon, hindi yan magigiba. Okay? Kahit anong pagsubok, kahit anong suliranin na dumating sa tahanan na iyan. Okay?
magiging matatag at magiging matatag yan because of Jesus Christ. Dahil nasa loob ng tahanan natin si Jesus Christ. Amen? Kaya every time tayo may online streaming, online tayo na mga fellowship na katulad nito, sulitin natin yung pagkakataon. Let's praise Jesus. Okay? Let's worship God. Kahit na sa loob tayo ng tahanan. Okay? Sabi ko nga kanina, nakakapagbigay pa rin ito ng kaluguran sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga sabi sa Josue 24:15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin ay sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Para sa akin o para sa inyo, ito dapat yung ating ito rin dapat yung ating sabihin sa ating mga sarili. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, okay, we will worship Jesus Christ. We will worship God. Amen? So, sa panahon natin ngayon na ito, muli, hindi po hadlang itong pandemya na ito, hindi hadlang yung wala pa tayong natigil yung ating physical fellowship. Okay? Pinaunawa sa atin ngayong gabi, we can still worship God. Pinaunawa sa atin ngayong gabi na nakakapagbigay pa rin tayo ng kaluguran sa Kanya. Okay? Kahit nasaan tayong lugar. At pinaunawa sa atin ngayon na exercise natin, i-adapt natin yung new normal na mag-worship tayo. Okay? Sabayan natin yung ating live streaming na ito. I-practice natin sa loob ng tahanan natin yung pagpupuri, yung pagsamba sa Panginoon. Amen? At sabi ko nga kanina, meron itong magandang dulot sa atin. May magandang dulot to sa ating tahanan. Amen? So, muli, maraming salamat sa Panginoong Hesus sa kanyang karunungan at sa kanyang pagpo-provide sa atin sa araw-araw. At sa gabi na ito, walang ibang napapurihan, walang ibang nabigyan na parangal kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Dadako na po tayo sa pagpapagaling at pagpapatong ng kamay. Manalig po tayo na once na mapatungan ng kamay tayo ng isang mananampalataya, tayo ay pinagaling na ni Jesus Christ. Hallelujah. Jesus, Son of God, only you can save me. Suffering on the cross, you gave your all, willingly paid a cost for me. Now I am
Sama-sama na po na tayong manalangin. Itaas po natin yung ating mga kamay. At ialay po natin yung wagas na pasasalamat sa ating Panginoon. Ama, maraming salamat po, Ama, sa mga salita mo na siya naming nagiging kalakasan sa bawat araw ng buhay namin, Ama. Salamat po, Ama, bagamat physically hindi po kami nagkakasama-sama. Pero salamat po, Ama, sa buhay na patuloy mong binabago, sa buhay na patuloy mong pinararanas yung walang hanggang pag-ibig mo, Ama. Hindi po hadlang, Ama, yung kami hindi magkasama-sama sa iisang lugar. Bagkus, Ama, ito po yung naging daan para ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na hindi namin nakakasama, yun po yung naging daan para sila ay aming makasama sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Ama. Salamat po, Ama, bagat yung mga kapatid namin sa pananampalataya ay hindi po namin nakakasama, Ama. Pero salamat po, Ama, dahil dito mo po pinalalakas. Bagamat kami magkakalayo, dito mo po kami mas lalong pinatatatag. Dito mo po kami mas lalong hinuhubog, Ama, sa pananampalataya, Ama. Salamat po, Ama, sa buhay na mayroon kami. Salamat po, Ama, sa katiyakan ng buhay na patutunguhan po namin sa bawat araw ng buhay po namin. Ikaw po yung kalakasan namin. Ikaw po yung kanlungan namin sa bawat pagsubok. Ikaw po yung nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Kaya, Ama, salamat. Salamat po, Ama, at muli tinataas po namin sa iyo ang aming pastor, Ama. Ikaw po ang magbigay ng karunungan upang ang aming community, Ama, ay mas lalo pang maging matatag sa pananampalataya, Ama. Salamat po, Ama. Tinataas ko din po, Ama, yung mga kapatid namin na mga manggagawa ng lingkod, Ama. Patuloy mo po kaming gamitin sa kaluluwalhati mo po, Ama, at sa lahat po ng member ng aming community. Kasama na po ang mga youth, Ama. Mas lalo mo pong paigtingin yung pagnanasa nilang makapaglingkod at makapagpuri sa iyo, Ama. Salamat po, Ama. At muli, Ama, tinataas po namin ang bansang Pilipinas, ang aming bansa, ang buong mundo, Ama. Ikaw po ang mag-heal nito, Ama. Alam po namin, Ama, ikaw po ang nakatatalos, Ama, ng buhay ng bawat isa. Ikaw po ang may hawak, Ama. Kaya nananalig po kami, sumasampalataya na ang pagsubok po na ito ay malalampasan namin dahil sa bawat araw ng buhay namin, Ama. Alam po namin na ikaw yung kasama namin. Salamat po, Ama, sa buhay na mayroon kami. Salamat po, Ama, dahil ikaw yung aming kagalakan, ikaw yung aming kapanatagan, Ama. Maraming salamat po. Salamat po, Ama, sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' mighty name, Amen, Lord, Amen. Nawapi na pagpala tayo ng mga salita ng Panginoon na ating napakinggan ngayong gabi. At muli po, patuloy po tayong iniimbitahan ng ating community sa lahat po ng ating mga gawain. Unang-una na po ang ating midweek fellowship na ginaganap po tuwing 6 p.m. po ng hapon, ting Miyerkules, at ang ating pong youth virtual Zoom na ginaganap po ting Sabado po. At patuloy po natin suportahan ang ating Sunday fellowship na ginaganap po tuwing 9 a.m. po ng umaga hanggang 11 a.m. po. Sige po, patuloy po natin panabikan ang lahat po ng gawain ng ating community dahil bawat gawain po na ito, dito po tayo hinuhubog ng Panginoon. Sige po, naging tema na po ng community natin, pastor natin, mahal natin. Ang community ang lingkod, mahal natin. Ang pamilya natin, mahal natin. Ang kapwa natin, ang buong bansang Pilipinas, mahal natin dahil tayo tinipon at tinibig ni Jesus Christ. One in love, one in Christ. Getting stronger as love gets deeper.